Pero nang hindi niya ako tinigilan, ay inis akong bumalik sa sofa at padabog na umupo roon. Bahagya akong sinapong ulo ko dahil tingin ko'y mahihilo ako. Sumandal ako sa sofa at saka tumingala. Paano na ako makakauwi nito? Lasing ako at hindi ko na kayang mag-drive. Bumuga ako ng hangin at saka naibaba ang tingin sa alak na hindi pa naubos. Ipinilig kong ulo ko at saka akmang aabutin kong baso nang may isang kamay na pumigil sa akin. Gulat ko itong binalingan. Ano ba? Namilog ang mata ko nang nakita ko na si Leonardo ito. Tapos ka na? Malamig niyang tanong sa akin. Napalunok ako at saka hinawi ang kamay ko sa kanya. Tumikhim ako at saka umayos ng upo. Hindi pa, gusto ko pang magsaya. Ani ko, kahit lasing na ako'y kilala ko pa rin ang lalaking ito. Ano bang ginagawa niya rito? Hindi ba't may date sila ni Amira? Ano, tapos na? Uuwi na tayo. At mga hawakan na naman sana ako kaya hinawi ko muli ang kamay niya. Sinamaan ko siya ng tingin at saka napakurap-kurap. Huwag mo nga akong istorbohin. Gusto ko lang magsaya, okay? Ashley. Ayokong umuwi. Nanginig ang boses ko. Wala kang kwentang asawa. Hindi ko alam kung bakit magsama kayo ng Amira mong peke. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. At sa kakaarawan ko to. Gusto kong magsaya at hindi ikaw ang makapagbibigay nun sa akin. Umina ang boses ko at bahagyang yumuko. Kaya umalis ka na. Saglit na katahimikan ang bumalot sa amin dalawa. Tanging tugtog lang ang naririnig namin at wala nang iba. Girlfriend niya yung si Amira, hindi ba? Kaya siguro ganoon na lang ang pagtrato niya sa akin. Pero hindi pa man ako nakapagsalita. Nabigla niya sinikop ang pang-upo ko at saka binuhat na parang sako. Napatili ako dahil sa kanyang ginawa. At saka pinagsasapak ang kanyang likod. Bitiwan mo ako, ano ba? Singhal ko. Parang nawala ang kalasingan ko dahil sa kanyang ginawa. Bitiwan mo ako! Sigaw ko at halos sa bunutan ko ang kanyang buhok. Hindi siya nakinig sa akin at patuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makalabas kami ng bar. Pinagtitinginan kami ng mga nasa labas kaya medyo nahiya ako. Nataranta pa ako nang nakita ko ang kotse ko sa hindi kalayuan. Yung kotse ko! Sigaw ko sa kanya. Leonardo! Let my man do the work. Malamig niyang sambit at napatili muli ako nang inilapag niya ako sa front seat. Itutulak ko sana siya kaya lang ay kinorner niya ako bigla. Nang akmang ilalapit niya ang mukha sa akin, ngunit mas mabilis pa ang kamay ko. Nasampal ko siya. Nanginginig na ang kamay ko at ang buong katawan ko. Pero nang binalingan niya ako muli, namumula na ang kanyang mata. Napasinghap ako ng pwersahan niyang kinuha ang kamay ko at saka inilagay sa kanyang pisngi na kung saan ko siya sinampal. Slap me. Aniya. Scream on me. Saktan mo ko. Ashley, dahil deserve ko yon. Pilit kong bawiin ang kamay ko sa kanya ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Slap me, baby. Kahit ako hindi gusto ang sitwasyong ito. I have to do it so you will be safe. Please be patient. Persahan kong hinila papalayo ang kamay ko at nag-iwas ng tingin. Iuwi mo na ako. Malamig kong sambit. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga at saka nagulat na lang ako nang hinalikan niya ang pisngi ko. Happy birthday, baby. Nang nakarating kami sa bahay ay inalalayan niya akong maglakad. Wala na akong magawa kasi hinang-hina na ako. I missed him. I missed him so much. I missed the old Leonardo. Yung pilyo, yung clingy, yung sweet. Miss na miss ko na. Kaya nang makarating kami sa kwarto ay agad akong humarap sa kanya. At saka sinunggaban siya ng halik. Nagulat siya sa ginawa ko. Ngunit agad siyang tumugon. Narinig kong pagsara ng pinto at saka sinandal niya ako sa pinto. Naging mapusok ang halikan namin kaya halos hubarin ko na ang polo niya. I want him because I miss him. Please, kahit ngayon lang. Sana isipin niya na lasing lang ako. Gusto ko lang siyang makatabi kahit ngayon lang. Ashley, bulong niya sa tenga ko habang pareho kaming hinihingal. I'm sorry if I have to do this. I can't lose you. Ungo lang ang iginawad ko sa kanya. Lalo na nang gumapang ang kamay niya patungo sa hita ko. Binigay ko sa kanya lahat sa gabing yon. We made love many times. At wala na akong pakialam. Gusto ko lang i-grab ang opportunity dahil babalik na naman kami sa dati kinabukasan.
I have no hopes for him anymore. Kung ayaw na niya talaga sa akin, hihiwalayan ko na siya. But first, I need to deal with Tita Talina and her daughter. Hindi ko hahayaan na patuloy silang magre-reynahan sa hindi naman kanila. We will take what is ours. Nagising ako na wala na si Leonardo sa tabi ko. Kinagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang sarili na umiyak. Para akong tanga. Ayaw na nga sa'yo ng tao, pinipilit pa rin ang sarili. Natawa na lang ako na naiiyak. Niyakap kong sarili ko at tahimik na umiyak. Huwag mo munang isipin si Leonardo, Ashley. Ang dami mo pang kailangan gawin. Akmang babangon na sana ako nang biglang tumunog ang phone ko. Nang nakita ko na unregistered ito ay kumunot ang noo ko. Sino kaya to? Babaliwalain ko na sana pero masyadong makulit kaya sinagot ko na lang. Hello? Bungad ko. Sino to? Ma'am, ikaw po bang anak ni Ma'am Athena? Umawang ang labi ko at napaupo sa kama ng maayos. Ako nga, bakit? Ma'am, kailangan mong pumunta rito. Nagwawala si Ma'am Talina. Namilog ang mata ko at naihulog kong phone ko. Agad-agad akong bumangon. Naligo at nagbihis. Wala na akong oras para kumain dahil kinakabahan ako sa nanay ko. Nakita ko si Manang Consuelo na nagmamadaling bumaba sa hagdan. Iha, okay ka lang? Salubong niya sa akin. Umiling ako at nilagpasan siya. Pupunta ako kay nanay. Nang nakalabas ay hinanap kong kotse ko at laking pasasalamat ko na narito na. Hiningi ko sa guard ang susi at saka nagmaneho ako patungong Amado. Ah! Nandito ka na pala, iha. Galit na bungad sa akin ni Tita Talina. Gulong-gulong buhok ni nanay nang madatnan ko. Anong ginawa mo sa nanay ko, ha? Sigaw ko. Humalakak siya at saka humalukip-kip. Bagay yan sa mga babaeng malandi at kumabit sa asawa ko. Kumuyom ang kamao ko. At pinapalayas ko siya rito dahil akin ang bahay na to. Ani at saka ngumisi. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Talaga bang sayo? Nagulat siya sa tanong ko. Humakbang naman ako papatungo sa kanya. Anak, pagpigil ni nanay sa akin. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa. Ikaw ba talaga ang asawa? Sarkastiko ko na tanong. O baka naman, isa ka lang peke dahil gustong-gusto mo ng pera. Namutla siya sa sinabi ko. Napangisi naman ako at saka tinaasan siya ng kilay. Akala mo'y hindi ko alam? Tumawa ko pero galit na kalooban ko. Ang kapal na mukha mo magsabi na kabit si nanay. Kung siya naman ang totoong asawa. Singhal ko. Napaatras naman siya at naging balisa. Agad akong lumapit sa kanya, tinawakan ng mahigpit ang braso niya. Natakot siya sa ginawa ko. Anak sa labas? Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba titigil hanggat wala ka pang nahuhutot na pera galing sa papa ko? Bitiwan mo ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sa sobrang panggigigil ko, hinila kong buhok niya. Aray! Walang nagtangkang lumapit sa amin upang pigilan kami. Mabuti. Ang dami mong napaikot. No, Talina? Inigting ko ang bagang ko. Sa tingin mo ba habang buhay magiging marangya ang buhay mo? Hinawakan niya ang kamay ko at pilit niya pang lumayo sa akin. Pero hindi ko yun hinayaan. Hanggat buhay ako, kukunin ko kung anong sa amin, Talina. Ngumiti ako sa kanya. At kayo ng peke mong anak. Sa kalsada na lang kayo pupulutin. Kinuyom ko muli ang kamao ko at saka marahas siyang binitiwan. Nakita ko na naghahabol siya ng kanyang hininga, kaya napairap ako. Lalapitan ko na sana si nanay, nang biglang nagsalita si Tita Talina. Anong akala nyo? May maniniwala sa inyo? Nilingon ko si tita na ngayon ay nakangiti na. You don't know what I can do, Ashley? Habang buhay ako, mananatili kayong pangalawa at pobre. Singhal niya at saka padabog na umalis. Tuluyan ko nang nilapitan si nanay at saka inalo ito. May araw rin kayo sa akin. Kayo ng anak mo, Tita Talina. Hindi muna ako umalis dahil baka balikan ng baliw na yun si nanay. Narito ako ngayon sa may terrace habang kausap si Jam. Hindi ka talaga namin nakita kagabi. Giit niya. Tapos naroon pa ang kotse mo. Mahina akong natawa. Sinundo ako ng asawa ko. Natahimik siya saglit.
Pasensya na kung naiwan kayo kagabi. Hindi man lang ako nakapagpaalam pero masaya ako na kayo ang nakasama ko sa espesyal na araw ko. Ay, kinilig ako. Si Jam sabay tawa. O siya, ibababa ko na to dahil tatawagan ko pa si Jelay. Isa rin yun sa nag-aalala sa'yo kagabi. Kinagat ko ang labi ko at napatingala. Sige, pasensya na talaga. Babawi ako. Iyon lang ang huli kong sinabi bago ko ibinaba ang tawag. Bumuntong hininga ako at saka bumalik na sa loob ng bahay. Hapon na nang umuwi ako sa bahay. Hindi ko nakita si Leonardo. Ngunit nakita ko ang kotse niya na papaalis. Bigla akong lumapit kay Manang at saka siya tinanong. Manang, saan pupunta si Leonardo? Ewan ko, iha. Mukhang nagmamadali eh. Noong narito pa'y galit na galit habang katawag ang isang babae. Aniya, at saka napasapo sa kanyang noo. Ewan ko kung anong nangyayari sa alaga ko. Namutla kasi siya kanina at nagmamadaling kumuha ng susi. Bigla akong nag-alala. Ano kaya ang nangyari? Sa sobrang pag-aalala ko'y lumabas muli ako ng bahay. Narinig ko pang pagtawag ni Manang sa pangalan ko pero hindi ako nakinig. Dumiretso ako sa kotse ko at saka pumasok sa loob. Gusto kong malaman kung ano ba talagang nangyari sa atin, Leonardo. Kaya susundan kita. Pinaandar ko ang kotse ko at saka umalis. Habang nagmamaneho'y hindi ko maiwasan ang kabahan. Kung bakit kasi umalis ng hapon si Leonardo. At sinong kikitain niya? Bumilis ang tibok ng puso at mas lalong binilisan ang pagmamaneho. Kumunot ang noo ko nang lumiko ang kotse ni Leonardo sa isang bar. Mas lalo lamang akong kinabahan at saka hininaan ang pagmamaneho ko upang mapagmasdan siya. Nang lumabas siya ay sinalubong siya ng isang babae at niyakap. Kumirot ang puso ko nang nakita ko kung sino ito. Amira. Bakit, Leonardo? Siya ba ang ibig mo talagang papakasalan? Bakit? Kinagat ko ang ibabang labi ko. At nang nakapasok sila sa loob ay saka ako dumiretso at nagpark na rin ang kotse malayo sa kotse ni Leonardo. Nagmamadali akong lumabas at sinuot ko ang cap ko bago pumasok. Hindi pa naman gaano karami ang tao sa bar at wala pang malakas na tugtog. Agad kong nahagilap ang nakangiting si Amira habang may hawak na phone. Umupo ako sa malayong parte na kitang-kita at rinig na rinig ko. This will be the last time, Amira. Just delete it. Sambit ni Leonardo. Why would I do that? Ngumiti si Amira. Yun na nga lang ang alas ko para mapalapit ako sa'yo. Right, love? Kumuyom ang kamaukot kasabay nitong pagsisikip ng dibdib ko. Shut up! Mahina akong napasinghap ng hinaplos ni Amira ang pisngi ni Leonardo. Ako ang gusto mo, hindi ang babaeng yon, Leonardo. Ngumiti siya. I will not gonna stop until you're mine. Napalunok ako at halos hindi ko na kaya itong ginagawa ko. What do you still want me to do? Boses iyon ni Leonardo. Lumabi si Amira. You know what I want, love? File an annulment. Leave her, Leonardo. Nangatog ang binti ko nang unti-unting lumapit ang mukha ni Amira sa mukha ni Leonardo. At nakita ko na lang sa dalawang mata ko na naghalikan sila. Para akong binagsakan ng lupa. Hindi ko akalain na sa harap ko mismo masaksihan ng kagaguhang ito. Tumulo ang luha sa aking mata at mas lalong lumuko. Kumpirmado na talaga na kaya nagkaganito si Leonardo ay dahil kay Amira. Unti-unti akong tumayo at saka mabilis na lumabas ng bar. Sapu-sapu ko ang dibdib ko habang kumikirot ito. Pinalis kong luha sa aking mata at saka nagmamadaling nagtungo sa kotse ko. This is not what I wanted. Hindi ito kailanman naging pangarap ko. Leonardo, you are a piece of a shit. Grabe ang ginawa mo sa akin. Grabe. Mas lalo lang sumama ang loob ko sa inyo. Nang nakapasok ako sa kotse, tahimik ko itong pinaandar at saka nagmaneho pabalik ng bahay. Siguro kailangan ko nang umalis sa pamamahay na ito. Wala nang kwenta itong pagsasama namin. Bumalik ako sa bahay na bigong-bigo. Hindi ko na lang pinahalata sa mga tao na naririto. Palaging nagpe-play sa utak ko ang halikan nilang dalawa. Bigla akong nandiri at napayakap sa sarili. How could they do this to me? Parang kagabi lang ay may nangyari sa amin. Paulit-ulit pa nga. Paulit-ulit ako nagpakuha sa kanya. Pinalis kong luha sa mata ko. Baka naman talaga'y hindi sincere si Leonardo simula pa lang. Gusto ko siyang tanungin kapag umuwi na siya. Gusto kong tanungin sa kanya.
Baka naman ay namamalikmata lang ako. Tumangutango ako at saka humiga na lang muna sa kama. Kung alam ko na ganito pala ang kapalit ng lahat. Sana hindi ko na lang tinanggap unang-una pa lang. Iniisip ko na naman ang sinabi ni Papa sa akin. Paano kung sasama na lang ako sa kanila? Mamuhay kami sa ibang bansa, iiwan namin ang mga tao rito. Kasi ako, pagod na akong pagtiyagaan sila. Gusto kong lumayo. Gusto kong maging masaya. Akala ko ba'y hindi niya ako sasaktan? Pero ano tong ginagawa niya sa akin? Tinudurog niya ako. Hinawakan kong kwintas na bigay niya. Humigpit ang hawak ko rito. Bago ko naisipan na tanggalin, inilagay ko ito sa side table at saka mapait na ngumiti. Hindi na ako masaya na suotin ka. Mahina akong sambit at kinagat ang ibabang labi. Wala nang saysay ang lahat ng ito. Pumikit ako at dinamang lahat ng sakit. Sa sobrang pagod ko'y nakatulog ako. Nagising lang ako nang mag-alas 9 na ng gabi. Akala ko'y tulog na ang lahat pero saktong pagbaba ko ng hagdan ay siya naman pagpasok ni Leonardo sa bahay. Natigilan ako ng husto at napatitig sa kanya. Siya rin ay natigilan at nakita akong pag-iwas niya ng tingin. Tumikhim ako. Nakauwi ka na pala. Tumango lang siya at saka akmang lalagpasan ako nang magsalita ako muli. Masaya bang kasama si Amira? Tanong ko sabay baling sa kanya. Nakita ko na nagulat siya sa tinanong ko. Kagat-kagat ko ang labi ko. Kaya ba ganun ka na sa akin ngayon? Kasi siya naman talaga. Nanginig ang boses ko. Hindi siya nagsalita pero kita ko na pilit niyang iniiwasan ang tanong. Gusto kong malaman, Leonardo. Pagod na ako. Pag-amin ko. Sa sobrang curious ko'y sinundan kita kanina. Napasinghap siya at nakita kong pamimilog ng kanyang mata. Ngumiti ako muli kahit sobrang sakit na. Sobrang sakit nang nakita ko, Leonardo. Lumuluha na ako sa harap niya. Naghahalikan kayo. Hindi ko inaasahan yun. Nakita kong pag-igting ng panga niya. Bigla ako nandiri sa sarili ko. Dahil paulit-ulit akong nagpakuha sa'yo. Bigla akong nandiri. Kasi hindi lang pala akong nahalikan mo habang mag-asawa tayo. Lumunok ako at saka humakbang ng isang beses. Pwede bang kahit ngayon lang, maging honest ka naman sa akin? Sagutin mo naman ang mga tanong ko. Halos pagmamakaawa ko na. Palagi kitang tinatanong, ngunit hindi mo naman ako sinagot. Humugot ako ng malalim na hininga. Pwede mo bang sabihin sa akin? Kung ano man yun, naiintindihan ko. I didn't love you. Pagputol niya sa akin at tiningnan ako gamit ang kanyang malamig na mata. Pero totoo ba itong narinig ko? Parang may sumaksak sa puso ko. Ha? Natulala ako. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan niya muli ako gamit ang kanyang malamig na mata. I didn't love you. Pag-uulit niya na ikinaatras ko. All this time, I was just acting. Ang totoo'y hindi ikaw ang gusto kong pakasalan. Namutla ako. Hindi kita kailanman gusto, Ashley. Si Amira ang totoong gusto ko. Si Amira ang totoong mahal ko. Nangatog ang buong katawan ko at napaupo sa sahig nang iniwan niya ako. Tinakpan ko ang bibig ko upang pigilan ang hagulhol ko. Baka kasi may makarinig sa akin. Buhos na buhos ang luha sa aking mata, tingin ko hindi ito titigil. Hindi niya ako mahal. Ang galing niya magpaikot kung ganon. Nauto ako. Nauto ako ng sobra. Hindi ko akalain na ganito palang mararamdaman ko. Ano bang nagawa ko at bakit ako pinaparusahan ng ganito? Nang nakabalik ako sa aking kwarto ay kumuha lang ako ng kaunting gamit at napagdesisyonan ko na umalis. Gabing-gabi na pero wala akong pakialam. Sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Siguro uuwi ako sa Amado. Sasamahan ko muna si nanay. Ayokong makasalamuha ang lalaking ito. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako minahal. Pinigilan ko muli ang humikbi at saka lumabas na ng kwarto. Ang tanging dala ko lang ay ang tote bag ko. Wala namang pag-aari ko rito. Nang nakalabas ako ng bahay ay saglit ko itong tinitigan at saka malungkot na tumalikod. Kinagat ko muli ang labi ko at saka pinatunog ang kotse ko. This will be the last time I will cry because of him. Hindi na ako iiyak.
Hindi ko dapat iniyakan ng taong walang kwenta. Kung ginusto niya si Amira, magsama sila. Pero bago yon, dudurugin ko muna ang babaeng yon. Hanggang sa kalsada na lang siya pupulutin. Humigpit ang kapit ko sa manibela nang makapasok ako. Ilang beses akong huminga ng malalim bago ko pinaandar ang kotse ko. At saka umalis na. Habang nagmamaneho ay bumalik na naman sa akin ang lahat ng magagandang alaala namin ni Leonardo. Nakakapanghinayang. Ang galing niyang mag-acting. Ano kaya ang nakuha niya? Sinaktan niya na ako. Ano kaya ang nakuha niya? Umiling ako at saka nag-focus na lang sa daan. Hindi ko muna siya iisipin. Sa ngayon ay iisipin ko muna ang sarili ko. Wala namang masama roon. Pagod na kasi itong puso ko. Hindi siya worth it para iyakan ng ganito. Kaya dapat itigil ko ng kahibangan na ito. Nang nakarating ako sa bahay ni nanay, ay sinalubong ako ng mga maid. Ang sabi nila ay natutulog na si nanay, kaya hindi ko na lang inistorbo. Pumuga ako ng hangin at saka padabog na umupo sa sofa. "Ma'am, gusto niyo ng kape?" Tanong sa akin ng maid. Umiling lang ako at saka ngumiti sa kanya. "Okay lang ako, matulog na kayo." Bumuga uli ako ng hangin at saka tumingala. Ngayon nadurog na ang lahat. Ano na kaya ang mangyayari? Aalokin niya ba ako ng annulment? Ngumiti ako ng mapait. Sigurado ako na may papel na bukas upang pirmahan ko. Pakakawalan ko si Leonardo para kay Amira. Pero bago yon, kailangan niyang pagsisihan lahat ng ginawa niya. Kukunin ko lahat sa kanya. Hanggang sa damit na lang niya sa katawan ng dala niya. "Anak?" Natigil ako sa pag-iisip nang nakita ko si nanay na nasa hagdanan. Umawang ang labi ko at napatayo. "Nay." Bumaba siya sa hagdan at kunot noo akong tiningnan. "May nangyari ba, anak? Bakit ka narito? Gabi na." Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Imbis na sagutin ko ang kanyang tanong ay lumapit ako sa kanya at saka niyakap siya ng mahigpit. Hinaplos niya ang likod ko nang humikbi ako. "Nay," nanginginig na sambit ko habang nakayakap ako sa kanya. Hindi niya ako minahal." Napasinghap si nanay at saka humiwalay ng yakap sa akin. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko. "Sinaktan ka ba niya, anak?" Tanong niya at saka pinalis ang luha sa aking mata. Nay, pagod na ako. Nay, maraming nangyari. Bigla na lang siyang nagbago." Iyak na sambit ko. Niyakap muli ako ni nanay. "Tahan na. Nandito lang si nanay. Tahan na, Ashley." Pumikit ako at hinayaan ang sarili. Nanatili ako sa bahay ni nanay ng 1 buwan. Oo, 1 buwan na ang nakalipas. Wala na akong narinig na balita tungkol kay Leonardo at wala akong natanggap na papel mula sa kanya. Ang sabi ni nanay may sakit daw si Papa kaya hindi nakabisita. Hindi rin naman kami makabisita dahil magwawala na naman ang peking asawa ni Papa. "Anak, buntis ka ba?" Umawang ang labi ko sa biglang tanong ni nanay. "Po?" Namutla ako. Kain kasi ako ng kain ngayon. Sobrang nasarapan kasi ako sa pagkain. "Napansin ko kasi na medyo tumaba ka." Anay at kinagat niya ang kanyang labi. Natawa naman ako. "Nay, hindi ako buntis. At paano naman mangyayari yun kung nag-kills ako? Naihulog ko ang kinakain ko sa pinggan na bigla akong nasusuka. Agad akong napatayo at saka dali-dalin tumakbo sa CR. At saka sumuka roon ng sumuka. Halos lahat ng kinain ko kanina na isuka ko na." "Matagal ko nang napapansin, anak. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil baka magulat ka." Si nanay habang nasa pintuan ng CR. Nay, naiiyak kong sambit. Bumuntong hininga si nanay. "Buntis ka. Napansin ko na 2 linggo na ang nakalipas pero wala ka namang sintomas na nasusuka ka sa linggong iyon. Ngayon lang." Napalunok ako at napahaplos sa tiyan ko. Diyos ko, bakit may pa-remembrance pa? Napailing ako. Baka naman ay masama lang ang pakiramdam ko. Hindi ako pwedeng mabuntis. Lalo na't kung ganun ang papa ng magiging anak ko. Hindi. Napapikit na lamang ako at saka sumuka ulit. Tulala ako habang nakatingin sa kawalan. Hirap ko na paniwalaan na buntis ako. Ayaw na nga niya sa akin, binuntis niya pa ako. Ngayong araw ay sasamahan ako ni nanay sa ospital para magpa-check up.
Nasa isip ko na baka masama lang talaga ang pakiramdam ko at hindi buntis. Pero nang nakarating kami sa ospital ay halos himatayin ako sa nalaman. "You're pregnant, Mrs. Soto?" Paulit-ulit iyong mag-play sa utak ko. Hindi ako makapaniwala. So ano yung ininom ko na pills? Expire? Natulala na lang ako habang nakaupo sa hospital bed. "Anak," lumapit si nanay sa akin. "Nay, paano ko to bubuhayin?" Nanginig ang boses ko. Hindi pa ako handa. Niyakap niya ako. "Tahan na. Hindi naman kita pababayaan. Aalagaan natin ang magiging baby mo." Natahimik ako. "Wala ka bang balak sabihin sa asawa mo?" Agad akong humiwalay sa yakap at agad na umiling. Hindi na niya dapat malaman pa. Kinuyom ko ang kamao ko. Bakit pa kailangan niyang malaman? Hindi niya ako mahal, right? Inaasahan ko nga ang annulment paper para matapos na, pero wala akong natanggap. Siniguro ko na lang na magpa-file para hindi na siya mahirapan pa. Iyon ang naisip ko nang papauwi kami sa bahay. Maraming binili si nanay na prutas at mga bitamina para sa akin. Wala akong alam sa pagbubuntis at natatakot ako na baka hindi ako maging mabuti na ina sa magiging anak ko. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Wala namang mali na mabuntis ako dahil kasal kami. Pero iba kasing sitwasyon ngayon. Maghihiwalay na kami. Napapikit na lamang ako at pinilig ang ulo ko.